Sunog, lindol at gyera. Sa loob ng 3 siglo, nalampasan niyang lahat ng Manila Cathedral. Ang muling pagbubukas ng mas pinatibay na simbahan, tila simbolo rin daw ng pagbangon ng Pilipinas mula sa iba't ibang mga kalamidad. Live mula sa Manila Cathedral, may report si Rafi Tima. Rafi? Jessica, malafiesta itong naging pagbubukas kanina na itong Manila Cathedral matapos nga ang mahigit 2 taong pagkukumpuni dito. Dumalo mismo si Pangulong Ninoy Aquino sa misang isinagawa bandang alas 6:30 kanina kasamang isa sa kanyang mga kapatid. Narito rin si Manila Mayor at dating Pangulong Joseph Estrada at kanyang asawang si Dr. Aloy Ejercito para sa makasaysayang kwestiyon na pinangunahan ni Manila Archbishop Luis Antonio Cardinal Tagle. Mga nagkakasiyahan at nagsasayawan ang bumati sa mga bisita at parokyano ng Manila Cathedral sa pagsisimula ng programa para sa formal na pagbubukas ng basilika sa publiko. Mahigit 2 taon tumagal at 70 milyong piso ang ginastos para sa retrofitting ng gusali na itinayo noong 1954. Bagamat halos 60 taon pa lang ang mismong gusali, ang kinatatayuan nito ay siya ring lugar kung saan itinayo ang orihinal na simbahan noon pang 1571. 1579 ito naging katedral na naigawa lang sa kahoy, kawayan at nipa. Sa loob ng 3 siglo, 8 beses nasira ng sunog, lindol at gyera ang struktura. Kaya naman ayon sa isang historian, sinisimbolo nito ang kasaysayan at karanasan ng bansa sa pagdaan ng panahon. Humarap tayo sa ilang maraming mga pagsubok. Andyan ang kalamidad, no? Bagyo, malalakas na lindol, digmaan, sunog, no? At muli at muli, sa bawat pagbagsak ng Manila Cathedral, muli siyang bumabangon. Sa kanyang homily, ito rin ang naging laman ng mensahe ni Cardinal Tagle. Tulad ng Manila Cathedral, kaya umunong bumangon ng mga Pilipino anuman ang kaharaping pagsubok. Naniniwala ako kung papaanong ang Manila Cathedral guguho, masisira, tatayo at ngayon napakaganda na naman ang bayang Pilipino kayang tumayo. Karamihan ng pagbabago sa simbahan ay sa loob ng cathedral makikita. Mas maliwanag na ito dahil sa mga LED lights na nakakalat sa iba't ibang bahagi nito. Ang bawat poste, meron na ring LCD monitors para makita ng mga parokyano sa likod ang nangyayari sa harapang bahagi ng simbahan. Pero ang mahalagang mga pagbabago, hindi kita ng publiko dahil nakapaloob ito sa mga pinatibay na poste, pader at sahig ng simbahan. Simula bukas, Jessica, ay magiging regular na ang misa dito sa Manila Cathedral at dahil nga lalo pang gumanda, itong simbahang ito ay dagsa na daw yung mga nagpapareserve para sa mga gustong dito idaos yung kanilang kasal, Jessica. At sa gabi, Rafi, ang ganda ng lighting ng cathedral. Yes, Jessica, at ang maganda dyan ay mga LED lights yung kanilang gamit. So kaya tipid sa kuryente. Maging dun sa loob ay maganda yung lighting dahil puro LED lights lang ito. Maliliit na pin lights lamang pero maganda yung effect dahil nga dun sa mas pinagandang interior nitong simbahan, Jessica. At nais ko rin batiin yung iyong mga drone shots. Yes, Jessica. Actually, ngayong gabi meron tayong ulit drone shots dahil maganda nga yung ilaw mula dito sa labas. Bago itong reconstruction ay meron na rin mga ilaw rito. Pero ngayon ay talagang mas special na dahil bukod sa mga pin lights ay may mga ilaw na nakapaligid dito sa may cathedral kung kaya't napakaganda kapag gabi lalo na sa aerial shot, Jessica. Maraming salamat sa iyo, Rafi Tima, lalo na sa iyong drone shots.